Tito, makikita ko yan sa dulo ng ilong mo. Sabi nila, aagawin ang lahat ng mayroon ka ng taong pinagkakatiwalaan mo. Tak tak tak. Ang matatalim na lagitik ng sapatos na gawa sa balat ay umalingaw-ngaw at ang mga tao ay mabilis na gumilid sa kaliwat kanan para gumawa ng daan. Si Richard Ashford, chairman ng Ashford Pharma. Siya ang taong ang isang salita ay nakapagpapabago sa presyo ng stock sa buong mundo. Sa kanyang harapan, isang 7 taong gulang na batang babae ang humarang, bitbit ang isang nakabalot na baunan. Siya ang batang babae na naghahatid ng tanghalian sa kanyang tatay na nagtatrabaho bilang janitor sa gusaling iyon. Tito, may traidor sa tabi mo. Kung pipirmahan mo yan ngayon, ang buong kumpanya mo ay lilipad na lang bigla. Sa sandaling iyon, nagyelo ang lobby. Ang tatay ng batang babae ay nanginginig ng halos bumagsak sa kanyang mga tuhod. Tiningnan siya ni Chairman Richard Ashford at nagsalita. Magandang pustahan yan. Kung totoo ang sinasabi mo, bibigyan kita ng 100 milyong piso. Ngunit kung mali ka, matatapos ang buhay ng iyong tatay. Walang nikatiting na pag-aalinlangan sa mga mata ng batang babae. Ano kaya ang nakita ng batang ito at anong kapalaran kaya ang idudulot ng tila walang ingat na pahayag na ito? Bago magsimula ang kwento, pindutin ang subscribe button para maging maganda ang araw mo ngayon. 9:09 ng umaga. Sa isang lumang apartment sa isang abang bahagi ng Metro Manila, nakatayo si Daniel, isang 25 taong gulang na binata sa kusina. Bihasa ang mga kamay ni Daniel. Hindi man magarbo, ngunit ang isa, pagkatapos ang isa pang baunan na gawa sa pagmamahal ay natatapos. Mula nang umalis ang kanilang nanay noong 3 taong gulang pa lang siya, kinailangan ni Daniel na maging nanay at kuya para sa kanyang kapatid na si Lily. Ang kanilang tatay, si Mang Dante, ay isang janitor na nagtatrabaho sa graveyard shift sa isang gusali, kaya natural na naging tungkulin ni Daniel ang mga gawaing bahay at pag-aalaga sa kanyang kapatid. Habang maingat na inilalagay ni Daniel ang baunan sa isang tela, biglang nag-ring ng malakas ang kanyang cellphone. Nagulat si Daniel at nagmamadaling sinagot ang tawag. Opo. Ngayon na po? Nasaktan po ang baywang ng senior ko? Ito ay isang tawag mula sa kanyang part-time job sa paglilipat na naghahanap ng kapalit ng biglaan. Para kay Daniel, ito ay isang pagkakataong hindi niya maaaring palampasin. Kung makakakuha siya ng sahod para sa isang araw na iyon, mababayaran niya ang bayarin sa gas at kuryente ngayong buwan. Ngunit may isang problema. Sino ang maghahatid ng baunan ng kanyang tatay? Nag-isip sandali si Daniel pagkatapos ay tumingin sa kanyang bunsong kapatid na si Lily na natutulog sa katabing kwarto. Bagamat nag-aatubili siyang magpahatid ng baunan sa isang 7 taong gulang na batang babae sa Makati, wala siyang ibang pagpipilian. Lily, dahan-dahang ginising ni Daniel ang kanyang kapatid. Pinunasan ni Lily ang kanyang mga mata, hindi pa ganap na gising, at tumingala. Ang kanyang mga mata ay tulala, tila gumagala sa pagitan ng mundo ng panaginip at katotohanan. Kuya? Ano? Lily, may napakagipit na trabaho si kuya. Si tatay ay may duty hanggang gabi ngayon, kaya kailangan nating ihatid ang kanyang tanghalian. Kakayanin mo bang ihatid ang baunan at bumalik? Tumango si Lily. Sinusubukan niyang imulat ang kanyang mga mata at sumagot. Oo, kuya. Huwag kang mag-alala. Ihahatid ko. Bilang tugon, hinaplos ni Daniel ang ulo ng kanyang kapatid at nagpasalamat. Pagkatapos, nagmamadali siyang nagpalit ng kanyang uniforme sa trabaho at umalis ng bahay. Nang mag-isa, naghugas ng mukha si Lily at nagpalit ng damit. Mahigpit niyang niyakap ang baunan na ibinalot ni kuya sa kanyang mga braso at lumabas ng bahay ng walang pag-aalinlangan. Sumakay siya ng tren ng 2 beses at gumala sa di pamilyar na distrito ng Makati ng mahigit 1 oras. Hanggang sa lumitaw sa harapan niya ang isang dambuhalang gusaling salamin, ang Ashford Pharma Philippines. Ang gusali, na tila umaabot sa langit, ay napakabigat na parang isang higante na nakataas ang braso at tumitingin sa ibaba. Ngunit pumasok si Lily sa labi ng gusali na may kalmadong ekspresyon. Ang kanyang malinaw na mga mata ay puno ng pagkausyoso sa halip na takot. Ang lobby ay isang espasyo na tila isang kastilyo sa pelikula na may mamahaling marmol na sahig at kumikinang na chandelier.
Habang lumingon-lingon si Lily para hanapin ang kanyang tatay, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa pasukan. Lily? Si Mang Dante, na nakasuot ng uniforme ng janitor, ay nagmamadaling lumapit na may gulat na mukha. Ang kanyang mukha ay halatang pagod, ngunit ang kanyang tingin sa kanyang anak ay mainit. Paano ka nakarating dito? Nasaan si kuya? Biglang nagtrabaho si kuya. Kaya ako ang dumating, tatay. Inabot ni Lily ang tela na may baunan sa kanyang tatay at ngumiti. Sa sandaling iyon, bahagyang lumuwag ang gilid ng mga mata ni Mang Dante. Ang galing ng Lily ko. Wala ka bang nabunggo o nasaktan? Mahigpit na hinawakan ni Mang Dante ang kamay ng kanyang anak at nagtanong. Ngumiti si Lily at umiling. Sa mismong sandaling iyon, biglang nagulo ang buong lobby. Tak-tak-tak. Ang matatalim na lagitik ng sapatos na gawa sa balat ay umalingaw-ngaw sa sahig ng lobby. Mabilis na gumilid ang mga tao sa kaliwat kanan para gumawa ng daan. Parang nahati ang tubig ng dagat at nabuo ang isang pasilyo mula sa dulo ng pasilyong iyon. Dahan-dahang lumakad ang isang matandang lalaki. Ang kanyang puting buhok ay maayos na nakasuklay pabalik. At ang matandang lalaki ay nakasuot ng mamahaling itim na suit na may gintong cufflinks na may tatak ng pamilya. Ang kanyang mga kunot ay nagpapakita ng malalim na kahulugan na akma sa bigat ng mga taon. Dose-dosenang mga kasama at mamamahayag ang nakapalibot sa kanya na parang mga satellite na umiikot sa isang planeta. Si Richard Ashford, chairman ng Ashford Pharma. Isang higante sa mga higante na nagpapagalaw sa pandaigdigang industriya ng pharmaceutical. Ang balita pa lang ng kanyang pagdating sa Pilipinas ay nakapagpapagulo na sa stock market. Sa tabi mismo ni Richard, isang Hapon na lalaki ang nakakapit sa kanya, patuloy na yumuyuko. Si Kurokawa, isang executive na nagtatrabaho kay Richard sa London head office sa loob ng 20 taon. Sumasagot siya sa bawat salita ni Richard. Opo, chairman, syempre po, chairman, habang ngumingiti ng mapagkumbaba. Nagmamadaling itinulak ni Mang Dante si Lily sa sulok ng lobby. Lily, manatili ka lang dito. Napakahalaga ng taong yan, kaya huwag kang gumawa ng kahit anong ingay. Nanginginig ang boses ni Mang Dante, ngunit tila hindi naririnig ni Lily ang mga salita ng kanyang tatay. Ang kanyang malinaw na mga mata ay nakapako sa mukha ni Chairman Richard. Bahagyang nagbago ang tingin ni Lily. Ang kanyang karaniwan, masaya at inosenteng mga mata ay nawala at napalitan ng malalim na tingin na tila may binabasa. Ito ay sa sandaling lilipas na ang grupo ni Richard sa harapan ni Mang Dante. Tito! Ang malinaw na boses ng batang babae ay sumira sa katahimikan ng lobby. Tumigil ang lahat ng galaw. Namutla ang mukha ni Mang Dante. Maraming magnanakaw sa paligid mo. Walang nikatiting na pag-aalinlangan sa boses ni Lily. Ang kanyang tono ay kalmado at puno ng kumpiyansa, na hindi aakalain na mula sa isang 7 taong gulang na bata. May traitor sa tabi mo. Bakit mo siya kasama? Ang buong lobby ay nagyelo na parang yelo. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Richard Ashford. Dahan-dahang bumaba ang kanyang malamig na tingin at tumigil sa mukha ni Lily. Namumutla ang mukha ni Mang Dante at yumukod ng malalim. Patawarin po ninyo ako, Chairman. Bata pa po ang anak ko at wala pa po siyang nalalaman. Ngunit dahan-dahang inalis ni Lily ang kamay ng kanyang tatay at tumingala ng direkta kay Richard. Suminghal si Richard. Magnanakaw? Sabi mo? Ang mga nakapaligid sa akin ay puro galing sa Oxford at Cambridge. Ano ang nalalaman mo? Hindi umuurong si Lily. Tito, nakikita mo ba ang dulo ng ilong mo? Baluktot at namumula, di ba? Ibig sabihin niyan, ipinagkanulo ka ng taong pinagkakatiwalaan mo at ang lahat ng iyong yaman ay mawawala. Napahawak sa hininga ang lahat ng nasa lobby. May pipirmahan ka bang malaking kontrata ngayon? Huwag mo yang gagawin. Kung gagawin mo yan, ang kumpanya mo ay magiging pag-aari ng iba. Naging matalim ang mga mata ni Richard at lumabas ang isang malamig na ngiti. Sa ika-20 siglo, tinatakot mo ako sa pamamagitan ng pamahiin? Lumakad si Richard ng isang hakbang pasulong. Ang kanyang anino ay ganap na bumalot sa maliit na katawan ni Lily. Sige, bata. Maglaro tayo. Kung totoo ang sinasabi mo, at ang kontrata ngayon ay isang pagkakamali at may magnanakaw nga sa aking grupo, bibigyan kita ng 100 milyong piso.
Nagulat ang mga tao sa paligid sa halaga. Ngunit ang sumunod na salita ni Richard ay mas nakakagulat. Ngunit kung mali ka, ang iyong tatay ay makukulong dahil sa pandaraya. Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Mang Dante. Ngunit si Lily ay patuloy na nakatingin kay Richard ng may matatag na tingin. Tumalikod si Richard at nagtungo sa private elevator. Nagmamadaling sumunod si Kurokawa. Nang mawala ang grupo ni Richard, umalingaw-ngaw sa lobby ang boses ng presidente ng Philippine branch, si G. Toda. Paano mo hinayaang ang walang kwentang janitor na ito na magpadala ng bata para magbintang sa chairman ng pandaraya? Lumapit ang presidente at tila hahawakan ang kwelyo ni Mang Dante. Yumukod si Mang Dante ng paulit-ulit na may 90-degree na anggulo. Patawarin po ninyo ako, Presidente Toda. Ang aking anak po, katulad ng kanyang namayapang nanay, ay may kakayahang magbasa ng mukha ng tao. Wala po siyang balak mandaya. Pakiusap po, pakiusap, palampasin niyo na lang po ako sa pagkakataong ito. Ngunit sumenyas ang presidente sa pinuno ng security team. Palayasin niyo agad ang mga yan. Marahas na hinawakan ng pinuno ng security ang braso ni Mang Dante. Bitbit ang kamay ng kanyang anak. Hinila si Mang Dante palabas ng lobby. Nang magsara ang salaming pinto, ang makintab na lobby na pinangalagaan niya sa loob ng 6 na taon ay tila ibang mundo. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang manager ng administrative department, Mang Dante, utos po ni Presidente Toda. Kayo po ay tinanggal na. Ang tunog ng pagbagsak ng employee ID ay tila bumasag sa dibdib ni Mang Dante. Hindi nyo na po kailangang pumasok bukas. Ang inyong retirement pay ay ilalagay na lang sa inyong account mamaya. Bumagsak si Mang Dante sa sahig. Ang 6 na taon na pinangalagaan niya ang gusaling ito, ulan man o niebe, nang walang absent, ay naglaho ng parang bula sa loob lamang ng ilang minuto. Tatay, patawad. Lumuhod si Lily sa tabi ng kanyang tatay at mahigpit na hinawakan ang kanyang malaki at matigas na kamay. Pero, tatay, talagang nakita ko, maraming masamang bagay sa mukha ng tito na yon. Hindi ako nagsisinungaling. Tiningnan ni Mang Dante ang malinaw na mga mata ng kanyang anak. Walang nikatiting na kasinungalingan. Hindi pa rin alam ni Mang Dante kung ang kapangyarihang namana niya sa kanyang namayapang asawa ay isang pagpapala o isang sumpa. Mahigpit na niyakap ni Mang Dante ang kanyang anak. Sa gitna ng nagniningning na mga gusali ng Makati, matagal na nagyakapan ang ama at anak. Kasabay nito, si Richard, na sumakay sa private elevator, ay nasa isang kakaibang katahimikan. Si Kurokawa ang unang nagsalita. Chairman, huwag po ninyong pansinin ang nangyari kanina. Minsan, may mga Pilipinong sumusubok na kumuha ng atensyon at pera sa ganoong paraan sa pamamagitan ng pagbasa ng mukha. Sa ika-21 siglo, ang pagdadala ng ganoong pamahiin sa negosyo, ang boses ni Richard ay gaya ng dati, malamig at matatag. Ngunit ang kanyang kanang kamay ay walang malay na hinaplos ang dulo ng kanyang ilong. Nang dumating sa opisina sa pinakamataas na palapag, binuksan ni Richard ang mga dokumentong nakatambak sa kanyang mesa. Ito ang kontrata ng acquisition na kailangan niyang pirmahan ngayong hapon. Kung matutuloy ang kontratang ito, ganap na makukuha ng Ashford Pharma ang merkado ng Asia. Ito ay isang transaksyon na nagkakahalaga ng trilyong piso. Kinuha ni Richard ang kanyang fountain pen, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Huwag na huwag mong pipirmahan. Ang boses ng batang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Malakas na umiling si Richard at nagtungo sa banyo. Nang hugasan niya ang kanyang mukha ng malamig na tubig sa harap ng lababo at tumingala, may nakita siyang kung ano sa dulo ng kanyang ilong sa salamin. Isang pamamaga na may mapulang kulay. Hindi niya ito nakita nang mag-ahit siya. Ang dulo ng ilong mo ay namumula. Hindi maihiwalay ni Richard ang kanyang mga mata mula sa salamin. Mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagkataon lang. Ito ay nagkataon lang. Ngunit sa kanyang mga mata, isang hindi mapigilang pagkabahala ang tahimik na kumalat. Noong hapong iyon, sa Grand Ballroom ng Imperial Hotel sa Maynila, naging enggrande ang okasyon. Ang mga kristal na chandelier ay nagniningning ng husto at ang mga upuan ay puno ng mga chairman ng nangungunang korporasyon sa bansa, mga maimpluwensyang tao sa politika
at mga mamamahayag na lumipad mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kontrata ng merger and acquisition sa pagitan ng Ashford Pharma at isang pangunahing kumpanya ng pharmaceutical sa Pilipinas. Ito ay isang transaksyon na nagkakahalaga ng trilyong piso, isang malaking deal na nagiging headline sa mga balita sa ekonomiya sa buong mundo. Binuksan ni Richard ang huling pahina ng dokumento. Sa sandaling inilagay niya ang panulat sa signature field, nagsimulang lumayo ang lahat ng tunog sa ballroom. Sa katahimikang iyon, tanging isang boses lang ang malinaw na umalingaw-ngaw. Huwag na huwag mong pipirmahan. Walang malay na hinawakan ni Richard ang dulo ng kanyang ilong. Mainit, Chairman, hinihintay na po ng lahat ang inyong pirma. Mahinang pinalapit ni Kurokawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. Inilagay ni Richard ang panulat. Teka, ito ay ipagpapaliban. Nagyelo ang ballroom. Daang-daang mga tingin ang sabay-sabay na nakatutok kay Richard. Ano? Tumayo ang kinatawan ng kabilang partido mula sa kanyang upuan. Nagulo ang mga executive at nag-flash ang mga kamera. Agad na naging kaguluhan ang ballroom. Namutla si Kurokawa at hinawakan ang braso ni Richard. Chairman, pinapanood po tayo ngayon ng lahat ng media sa buong mundo. Pakiusap po, manatiling kalmado. Ngunit hindi nag-alinlangan si Richard. Walang pirmahan ngayon. Rebisahin ang lahat ng dokumento mula sa simula. Huwag palampasin ang anumang impormasyon, anumang numero, kahit sandali. Tumalikod si Richard sa lahat ng kaguluhan at tahimik na lumabas ng ballroom. Huminga ng malalim sa opisina at bumagsak sa upuan si Richard. Sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretarya. Chairman, may breaking news po. Sa sandaling nakita ni Richard ang screen ng tablet na iniabot ng sekretarya, halos huminto ang kanyang puso. Ang katotohanan na ang partner company ay nagmamanipula ng kontrata para itago ang peking accounting ay inihayag ng prosecution. Napag-alaman na ang aktwal na utang ay higit sa 10 beses ng inihayag na halaga. Kung natapos ang merger agreement ngayon, ang acquiring company ay malulunok ang trilyong piso ng nakatagong utang. Nagulantang ang kanyang buong katawan. Kung pinirmahan niya ang dokumentong iyon, ang Ashford Pharma ay bumagsak sa isang gabi. At ang pumigil doon ay ang salita lamang ng isang maliit na 7 taong gulang na batang babae. Kinuha ni Richard ang isang maliit na salamin at kinumpirma ang pulang tuldok sa dulo ng kanyang ilong. At doon niya napagtanto. Ang mga salita ng batang iyon ay hindi pamahiin o pandaraya. Kung ganoon, sinabi niya na may traidor sa tabi. Ang fraudulent accounting ng partner company ay nabunyag na. Ngunit ang batang iyon ay talagang nagsabi na may traidor sa tabi. Marahil, may ibang tunay na traidor. Tinawag ni Richard ang kanyang sekretarya. Ang batang iyon ngayong umaga, ang anak ng janitor na tinanggal sa trabaho. Dalhin mo agad siya sa akin, sa anumang paraan. Ngunit bago mahanap ni Richard ang batang iyon, nagsimula na ang mundo na lamunin siya. Nang gabing iyon, kumalat ang chismis sa isang anonymous online forum. Ang nilalaman ay tungkol sa chairman na kinansela ang kontrata sa isang salita lang mula sa isang 7 taong gulang na babae na nagbabasa ng mukha. Nabaliw na ba siya? May demensya siguro. Hindi man lang binanggit ni Richard ang face reading. May nagkalat ng chismis na ito ng may intensyon. Ang headline ng balita kinabukasan ay mas nakakagulat. Ashford Pharma Chairman, Occult Management. Richard Ashford, matapos tingnan ang mukha ng isang 7 taong gulang na batang babae, kinansela ang trilyong pisong kontrata, bumagsak ang presyo ng stock at ang Board of Directors sa London Head Office ay nagpatawag ng emergency meeting. Richard, pakipaliwanag. Totoo ba na kinansela mo ang trilyong pisong kontrata dahil sa isang salita lang ng bata? Nagbukas ng bibig si Richard, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bilang resulta, tama ang kanyang desisyon, ngunit kung tatanungin siya kung bakit siya nagdesisyon ng ganoon, wala siyang masagot. Isang dokumento mula sa Board of Directors ang inilagay sa mesa ni Richard, Application for Chairman's Suspension. Nakarating siya sa bingit ng pagiging paalisin mula sa kumpanyang pinaghirapan niyang itayo sa buong buhay niya. Napagtanto ni Richard, ang tanging paraan para iligtas ang kanyang sarili ay ang patunayan na ang batang iyon ay hindi lang isang manghuhula,
Ang taxi ay dumaan sa abalang Makati at dahan-dahang nagtungo sa mas liblib na lugar. Ang mga salaming skyscraper ay napalitan ng mga lumang gusali at ang malawak na lansangan ay napalitan ng makikitid na eskinita. Sa huli, huminto ang taxi sa pasukan ng isang pampublikong apartment sa isang abang distrito. Dahan-dahang sinimulan ni Richard ang pag-akyat sa hagdanan. Pagkatapos ng ilang baitang, kinapos siya ng hininga. Hindi pa siya umakyat sa ganoong katarik na hagdanan sa kanyang 78 taon ng buhay nang makarating siya sa ika-4 na palapag. Habang kinakapos ng hininga, may 2 tao ang kumakain sa harap ng isang maliit na natitiklop na mesa sa isang sulok ng madilim na pasilyo, si Mang Dante at Lily. Isang mangkok ng sinigang, kaunting tuyo at 2 tasa ng kanin. Iyon lang ang lahat. Ngunit masarap kumain si Lily sa harap ng simpleng hapag-kainan. Nang makita ni Mang Dante ang mukha ni Richard, nahulog ang kanyang mga chopsticks. "Chairman, kasalanan po namin. Hindi na po kami lalapit pa sa inyo." Nagmamadaling umatras si Mang Dante. Ngunit tahimik na lumapit si Richard at mahigpit na hinawakan ang matigas na kamay ni Mang Dante. "Mang Dante, patawarin mo ako. Ang pagtanggal ko sa iyo at ang pagbalewala ko sa mahahalagang salita ng batang ito, lahat ng ito ay kasalanan ko. Pakiusap, tulungan mo ako." Yumukod si Richard sa level ng mata ni Lily. "Lily, dahil hindi ko pinirmahan ang kontratang iyon, gaya ng sinabi mo, naligtas ang kumpanya ko. Ngunit sinasabi ng mga tao na nabaliw na ako. Ang mga magnanakaw na nakita mo sa aking mukha, maaari mo bang sabihin sa akin ng mas detalyado?" Kinailangan ni Richard na yumukod ng malalim para makapasok sa maliit na silid. Napakababa ng kisame. Ang silid ay halos 6 na tatami mats lang. Mahirap ngunit maayos ang pamumuhay ay makikita sa bawat sulok. Kinuha ni Richard mula sa kanyang bulsa ang 10 litrato at inilatag sa lumang mesa, mga litrato ng mga pangunahing executive ng Ashford Pharma Philippines. Itinuro ni Lily ang dulo ng ilong ni Richard. "Nakikita mo ba ang pulang tuldok dito? Sa face reading, ito ay tinatawag na isekki. Ito ay tanda na masusunog ang bahay at mawawala ang lahat ng ari-arian. Pero hindi galing sa labas ang sunog. Ang taong pinagkakatiwalaan at pinahahalagahan mo ang siyang palihim na nagbuhos ng langis sa loob ng silid at nagsindi ng apoy." Sinimulang tingnan ni Lily ang bawat litrato. Hindi ito. Napakababaw ng kanyang mga mata para gumawa ng malalaking bagay. Hindi rin ito. Maliit ang kanyang ilong at pera lang ang nasa isip niya, pero wala siyang lakas ng loob. Ang maliit na daliri ni Lily ay dumulas sa ibabaw ng mga litrato at huminto sa ika-9 na litrato. Ito po, halos huminto ang puso ni Richard. Si Kurokawa. Ang taong nagsilbi sa kanya ng higit sa 20 taon na parang anino. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng higit sa sinuman sa mundo. Hindi maaari. Si Kurokawa ay parang pamilya ko na. Ngunit walang takot na sinabi ni Lily, "Tito, tingnan mo ang tainga niya. Nakakapit ng mahigpit sa likod ng ulo, di ba? Ang ganitong tainga ay tinatawag na sorimimi. Sabi nila, ipinagkanulo ang kanilang amo at sinaksak sa likod. Pagkatapos, tingnan mo ang kanyang labi. Napakanipis. Parang kutsilyo, di ba? Ang taong may ganitong manipis na labi ay may sobrang kasakiman na nakatago sa loob na hindi kailanman inilalabas." Nanginginig ang kamay ni Richard. Biglang sumagi sa kanyang isip ang mga pangyayari kamakailan. Si Kurokawa na nagmamadali sa kanya na pirmahan ang kontrata sa gabi. Ang kanyang namutlang mukha nang ipagpaliban ang kontrata at ang mga chismis tungkol sa occult management ay kumalat din agad pagkatapos ng signing ceremony. Hinawakan ni Richard ang kanyang dibdib at huminga ng masakit. Sa sandaling iyon, isang maliit at mainit na kamay ang dahan-dahang humawak sa malamig na kamay ni Richard. Si Lily. "Tito, huwag kang malungkot. Kung mag-iingay ka ngayon, tatakas ang magnanakaw. Mawawala rin ang lahat ng ebidensya. Kailangan mong magkunwari na tulog, magkunwari na walang alam, magkunwari na walang napapansin. Sa ganoong paraan, sa sandaling susubukan ng magnanakaw na lumabas ng pinto kasama ang balot na baunan, sa sandaling iyon, huli ka niya." Tinitigan ni Richard ang mukha ni Lily ng halos butasin. Ang kalungkutan ay dahan-dahang nawala at napalitan ng malamig na galit.
Bago tumayo si Richard, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang gold locket pendant. Sa loob, may isang luma na litrato. Isang litrato ni Richard noong bata pa siya na nakangiti kasama ang isang babae, Lily, ang babaeng ito sa litrato. Ang pinakamamahal kong asawa. Ano ang masasabi mo sa mukha niya? Matagal na tinitigan ni Lily ang litrato. Si tita ay may tuwid na ilong at malalim na mga mata. Talagang napakabait niya. May puso siyang kasing ganda ng isang bulaklak, ngunit dahil palaging nasa labas ang asawa niya, nabuhay siya na may malamig na hangin sa kanyang dibdib. Siguro, nalulungkot siya. Halos huminto ang hininga ni Richard. Pero, Tito, hindi ka kinamuhian ni tita kahit sa huling sandali. May maliit na peklat sa dulo ng baba mo, di ba? Sabi ni tita, masakit ang dibdib niya tuwing nakikita niya ang peklat na yon. Nag-aalala siya kung masyado bang mabigat ang pasanin na dadalhin mo sa buong buhay mo. Hindi na nakayanan ni Richard. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang dalawang kamay at nanginginig ang kanyang balikat. Nang araw na namatay ang kanyang asawa, hindi siya nakapunta sa ospital dahil sa isang mahalagang contract meeting. Nabuhay siya nang may pasanin ng pagkakasala sa loob ng maraming dekada. At ang batang ito ay nabasa ang lahat ng iyon mula sa isang litrato lang. Nagtanong si Richard, matapos matagal na umiyak, Lily, ano ang gusto mong maging paglaki mo? Gusto kong maging isang taong nagpupunas ng mukha ng mga nasasaktan tulad mo, Tito, sa halip na pagalitan ang masasamang tao. Mahigpit na niyakap ni Richard si Lily. Ah, ganoon ba? Siguraduhin mong magiging ganoon kang tao. Tutulungan kita. Kinabukasan, lumitaw si Richard sa Ashford Pharma Philippines. Ngunit ang kanyang anyo ay tila ibang tao. Nakalugay ang kanyang balikat at ang kanyang mga mata ay tulala. Tila siya isang matandang lalaki na tumanda ng 10 taon sa isang gabi. Tinawag ni Richard si Kurokawa at habang umiinom sila ng tsaa, mahina siyang nagsalita. Pag tumatanda ka na, hindi ka dapat nagdududa. Mayroon akong mapagkakatiwalaang kanang kamay na tulad mo sa tabi ko, ngunit tila nababaliw na ako. Sa totoo lang, madalas kong nakakalimutan ng mga bagay kamakailan. Nakakalimutan ko kung ano ang iniutos ko at kahit tiningnan ko ang mga dokumento, hindi ko maintindihan ang mga salita. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Kurokawa. Bahagyang ngumiti ang gilid ng kanyang labi. Chairman, masyado po kayong pagod. Dapat po kayong magpahinga. Wala na akong ibang maaasahan kundi ikaw. Nang umalis si Kurokawa, kinumpirma ni Richard ang tunog ng pagsara ng pinto. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang tasa ng tsaa. Ang kanyang mga mata na tulala kanina ay nawala at napalitan ng matatalim na tingin. Ang kanyang pagganap ay perpekto. Samantala, lihim na ipinatawag ni Richard si Mang Dante sa isang hotel dahil ang isang tinanggal na janitor ay hindi mapapansin ng sinuman. Mang Dante, ikaw ang pinakamahusay na nakakakilala sa bawat sulok ng kumpanyang iyon. Maari mo bang imbestigahan kung saan pupunta si Kurokawa pagkatapos ng trabaho at kung sino ang kanyang nakikipagkita? Sa akin po ninyo ipagkakatiwala ang ganoong kahalagang bagay? Ikaw lang ang makakagawa niyan. Mula ng araw na iyon, naging anino si Mang Dante. Kapag lumabas ang itim na sasakyan ni Executive Kurokawa sa kumpanya, sumakay si Mang Dante sa lumang second-hand car na inayos ni Richard para sa kanya at sinundan siya mula sa malayo. At sa ikalawang gabi, nahuli niya ang isang mahalagang eksena. Sa isang eskinita sa likod ng isang marangyang restaurant sa Makati, inabot ni Kurokawa ang isang USB sa isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang lalaki ay isang executive ng kalaban na kumpanya, ang Next Gen Bio. Ito ay isang transaksyon upang ibigay ang buong server na naglalaman ng pangunahing teknolohiya ng Philippine branch. Sa 6 na tatamimat na silid, sa isang abang distrito, kinumpirma ni Richard ang mga litrato. Itinuro ni Lily ang litrato ni Kurokawa na malaki ang mukha. Nakikita mo ba ang dulo ng kilay ng taong ito? Nanginginig pa rin. Natatakot siyang mahulog sa hukay na kanyang hinukay pero hindi niya ito mapigilan dahil natatakpan ng kasakiman ang kanyang mga mata. Sabi ni Lily, 3 araw mula ngayon, Tito. Sa 3 araw, aabot ang pulang singaw mo hanggang sa tuktok ng ulo mo. Iyon ang araw na sarado ang lahat ng daanan para sa iyo.
Ang araw na iyon ay ang araw kung kailan magpupulong ang Emergency Board of Directors na ipinatawag ni Richard. Noong araw bago ang board meeting, inabot ni Richard kay Executive Kurokawa ang draft ng huling approval para sa sale. Tila wala na akong lakas para pamunuan ang kumpanyang ito. Ipahayag mo mismo sa board meeting bukas. Susundin ko ang lahat ng iyong desisyon. Malakas na tumibok ang puso ni Kurokawa. Ang chairman mismo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya. Salamat po, Chairman. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Ngunit sa sandaling yumukod siya, isang sakim ng ngiti ang lumitaw sa bibig ni Kurokawa. Sa wakas, sumikat na ang araw. Sa Grand Conference Room sa pinakamataas na palapag ng Ashford Pharma Philippines, umupo ang mga board of directors sa paligid ng isang malaking bilog na mesa at nakakonekta rin sa London head office sa pamamagitan ng video conference. Si Richard, na nakaupo sa itaas, ay nakalugay ang balikat at ang kanyang mga mata ay tulala at walang focus. Kumalat ang bulungan sa mga board of directors. Mabilis na tumayo si Executive Kurokawa mula sa kanyang upuan. Ang kanyang tainga, na nakakapit ng mahigpit sa likod, ay tumayo at isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang manipis na labi. Tulad ng nakikita ninyo, lumala ng husto ang kalusugan ng chairman. Inilipat sa akin ng chairman ang kapangyarihan sa pamamahala. Ngayon, huling kukumpirmahin natin ang pagbebenta ng Philippine branch. Ang acquiring company ay ang Next Gen Bio. Eksakto sa sandaling binuksan ni Kurokawa ang mga dokumento at susubukan ng pumirma. Hahaha, isang mahina at pigil na tawa ang umalingaw-ngaw sa conference room. Si Richard, na kanina ay nakahandusay, ay dahan-dahang nag-angat ng mukha. Kurokawa. Nagbago ang boses ni Richard. Isang mababa, mabigat at mapanganib na boses. Ang galing mong magbalot ah. Dahan-dahang tumayo si Richard mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga balikat na nakalugay kanina ay umunat at ang kanyang mga mata na tulala ay nagsimulang maglabas ng matalim na ilaw. Tila siya isang ganap na ibang tao. Sa mismong sandaling iyon, malaking bumukas ang pinto ng conference room. Nakatayo si Mang Dante na nakasuot ng maayos na suit at si Lily na nakasuot ng puting blouse at navy blue skirt. Nagulat na tumalon si Presidente Toda mula sa kanyang upuan. Bakit narito ang janitor na iyon? Ako ang nagpatawag sa kanila. Umupo ka. Tumayo si Lily sa harap ni Kurokawa, humarap sa mga board of directors at nagsalita. Ang dulo ng kilay ng tito na ito ay nanginginig ng husto. Nakikita niyo ba? Ibig sabihin yan, nagsisinungaling siya ngayon. At nakikita niyo ba ang bagong itim na guhit sa tabi ng filtrum niya? Sabi nila, nagnanakaw ng ari-arian ng iba at tumatakas. Ninanakaw ng tito na ito ang kumpanya ngayon. Ano ang ginagawa mo? Saan mo kinuha ang batang ito para sirain ang board meeting? Malakas na sumigaw si Kurokawa. Ngunit itinaas ni Richard ang kanyang kamay at sumenyas. Umilaw ang malaking screen. Ang eskinita sa likod ng Marangyang Restaurant sa Makati, ang likod ng pinto ng restaurant at ang eksena kung saan iniaabot ni Kurokawa ang USB ay malinaw na ipinakita. Naglalaman ito ng lahat ng data ng server ng Philippine branch, mga research and development data, customer information, at maging ang mga hindi pa inilalabas na patent. Sumunod na umalingaw-ngaw ang isa pang audio. Ano ang balak gawin ng Chairman Ashford? Huwag kang mag-alala, ang matandang iyon ay nabaliw na. Kung makikita mo siya na sinasayaw ng isang manghuhula, malalaman mong tapos na siya. Nagyelo ang conference room. Mabilis na lumayo ang presidente mula kay Kurokawa at nagbago ng paninindigan. Executive Kurokawa. Hindi maaari na ganoon. Wala po akong nalalaman tungkol diyan. Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Kurokawa. Habang malamig na tinitingnan ang bumagsak na Kurokawa, sinabi ni Richard, pinagtatawanan mo ang pulang tuldok sa aking ilong. Sinasabi mong ako ay isang matandang baliw. Ngunit ang apoy na iyon ngayon ay naging apoy na susunog sa iyo mismo. Pumasok ang mga pulis at inilagay ang posas. Arestado ka sa hinalang paglabag sa corporate secrets at embezzlement. Tumingin si Richard sa mga board of directors at idineklara, ang nagligtas ng kumpanyang ito ngayon ay hindi ang aking data o ang aking analytical skills, kundi ang batang ito
na may kakayahang magbasa ng puso ng tao. Ang janitor na matapat na nagbantay sa kanyang posisyon ang nagligtas ng kumpanyang ito ngayon. Simula ngayong araw, ipromote ko si Mang Dante sa posisyon ng Chief of Security. Dahan-dahang lumapit si Presidente Toda. Ang kanyang mukha na gulat kanina ay napalitan ng isang ngiti na puno ng panunuyo. Ay, syempre, Mang Dante, Chief of Security. Talagang naniniwala ako sa inyo mula sa simula. Napangiti si Richard nang makita ang kanyang anyo. Toda, hindi ka talaga nagbabago ah. Itinuro ni Lily ang dulo ng ilong ni Richard at ngumiti. Tito, nawala na ang pula sa dulo ng ilong mo. Ang araw ay napakaliwanag sa mukha mo. Mahigpit na niyakap ni Richard si Lily. Matapos ang lahat ng pangyayari, bumalik si Richard sa opisina ng mag-isa. Habang nakatayo sa bintana at tinitingnan ang paglubog ng araw sa Maynila, inalala niya ang mga pangyayari 20 taon na ang nakalipas. Ang araw na nakita niya si Kurokawa, na isang batang lalaki na wala pa sa 30, at inilagay sa kanyang tabi. Ang pagtataksil ng lalaking iyon na itinuring niyang parang anak, mas malaki ang kawalan kaysa sa galit. Dumating ang presidente at yumukod ng paulit-ulit. Simula ngayon, ang chairman lang po ang titingnan ko at magiging tapat. Malamig na pinutol ni Richard ang kanyang mga salita. Toda, nilalandi mo si Kurokawa, pagkatapos ay ako, at kung may lumitaw na iba, sila naman ang lalandiin mo. Simula ngayon, matuto ka ng maayos kay Chief of Security Mang Dante. Hindi mo nalalaman kung ano ang ibig sabihin ng protektahan ang isang tao. Walang masabi si Presidente Toda at umurong. Kinuha ni Richard mula sa kanyang bulsa ang gold locket pendant. Nagawa ko, salamat sa batang si Lily. Siguro, ikaw ang nagpadala sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, formal na inihayag ni Richard sa Board of Directors. May ipinangako ako sa batang iyon na bibigyan ko siya ng 100,000,000 piso. Hindi ako ang uri ng tao na sumisira sa pangako. Ngayon, inihahayag ko ang pagtatatag ng Lily Blossom Education Foundation na maglalabas ng 100,000,000 piso at ipinapangako kong magiging matatag na suporta ako para maging ilaw ang batang ito sa hinaharap. Hindi napigilan ni Mang Dante ang kanyang mga luha. Yumukod din si Lily. Salamat po, Tito. Ako ang dapat magpasalamat, Lily. Bago lumabas ng gusali, biglang nagtanong si Richard kay Lily. Nakita mo ang mga traitor sa mukha ko? At nakita mo rin ang kinabukasan. Ngayon, ano ang iyong sariling kinabukasan? Nag-isip sandali si Lily, pagkatapos ay lumapit kay Richard at mahinang bumulong sa kanyang tainga. Lumaki ang mga mata ni Richard, at pagkaraan, bumulala siya ng malakas na tawa. Ha ha ha! Totoo ba yon? Napakagandang balita niyan. Nagtatakang tumingin si Mang Dante. Lily, ano ang sinabi mo? Ito ay sikreto. Malikot na sinabi ni Lily. Tama, gawin nating sikreto. Sikreto natin lang. Ang tawa ng dalawa ay maliwanag na umalingaw-ngaw sa gitna ng mga gusali. Mula nang umalingaw-ngaw ang tawa noong araw na iyon sa gitna ng mga gusali, lumipas ang mga taon ng mabilis. Hindi na malayan, 10 taon na ang nakalipas. London, England, sa opisina ng chairman, sa pinakamataas na palapag ng Ashford Pharma Head Office, na nakatanaw sa Ilog Thames, nakatayo si Richard Ashford na nagdiriwang ng kanyang ika-88 kaarawan. Lalo pang pumuti ang kanyang buhok at lalo pang lumalim ang kanyang mga kunot, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling malinaw at malalim tulad ng 10 taon na ang nakalipas. Konkon. Sa tunog ng katok, lumingon si Richard. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang batang babae. Nakasuot ng maayos na itim na buhok at uniforme ng blazer. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang malinaw na mga mata na hindi nagbago sa loob ng 10 taon. Si Lily, na ngayon ay 17 taong gulang. Chairman, ipinatawag niyo po ba ako? Si Lily, na lumaki sa buong suporta ni Richard, ay nag-aaral sa isang prestihiyosong high school sa Maynila at nasa grade 12 na. Nakatakda siyang mag-aral ng psikolohiya sa University of the Philippines Diliman sa darating na tagsibol. Tuwing bakasyon, bumibisita siya sa London para magpalipas ng oras kay Richard at planong sumali ng formal sa Lily Blossom Education Foundation pagkatapos ng kanyang pagtatapos. Lily, naalala mo ba ang araw na iyon? 10 taon na ang nakalipas?
Ang mga salitang ibinulong mo sa aking tainga nang tanungin kita kung anong uri ng tao ang gusto mong maging paglaki mo, ano ang sinagot mo? Inalala ni Lily ang mga alaala 10 taon na ang nakalipas, ang hapon na iyon sa harap ng gusali sa Maynila kung saan sumikat ang malambot na sikat ng araw. Paglaki ko po, gusto kong magsuot ng magandang kasuotan tulad ng chairman at tulungan ang mga taong nahihirapan sa tabi mo. Sabi ko po, magiging tunay kitang kaibigan, di ba? Lumuwag ang gilid ng mga mata ni Richard. Sa harap ng isang pandaigdigang negosyante na may trilyong pisong kayamanan, ang hiniling ng isang 7 taong gulang na batang babae ay isang kaibigan lamang. Sa purong intensyon na iyon, napatawa si Richard at kasabay nito, isang mainit na damdamin ang bumuhos mula sa kanyang dibdib. Tama, noong araw na iyon, hinawakan ko ang iyong kamay at ipinangako. Kung tunay tayong magkaibigan, pangangalagaan ko ang iyong landas sa buong buhay mo. Tinupad po ng chairman ang kanyang pangako. Pinag-aral niyo po ako, pinalawak ang aking mga pangarap, at pinayagan akong matuto sa tabi niyo, di ba? Hindi lang ako ang tumupad ng pangako, ikaw din ay tumutupad. Sa kabila ng pagiging abala, binibisita mo pa rin ako. Nagtanong si Richard, Lily, kumusta ang mukha ko ngayon? Nakikita mo ba ang mga traidor tulad ng 10 taon na ang nakalipas? Dahan-dahang tinitigan ni Lily ang mukha ni Richard na puno ng mga kunot. Chairman, ang mukha na ng tao ay hindi ipinanganak na kapalaran. Ang kabutihang loob na itinanim ng chairman sa loob ng 10 taon ay nagpabago sa mukha ng chairman. Tinulungan niyo po ang libu-libong bata sa pamamagitan ng foundation, di ba? Ang mukha ng chairman ngayon ay parang isang santo. Bumagsak ang luha mula sa mga mata ni Richard. Mas nakakatakot kaysa sa ipinanganak na mukha ay ang tagumpay na naipon ng isang tao sa buong buhay niya. Tuwing nakikita ko ang mukha ng chairman, natututunan ko iyon araw-araw. Nga pala, kumusta naman ang Pilipinas? Kumusta ang iyong tatay? Biglang ngumiti si Lily. Ayos lang po si tatay. Nagretiro po siya ng may karangalan bilang security consultant noong nakaraang taon. Ngayon po ay nakatira siya, kasama si kuya, at tila abala sa pag-aalaga sa aking mga pamangkin. At saka po, naaalala niyo po si Presidente Toda. Bumibisita pa rin po siya kay tatay gabi-gabi, umiinom ng soju at nakikipagkwentuhan po. Si Toda, ginagawa pa rin niya iyon? Opo, sabi po ni tatay, naging mas mabait na raw po siya. Kahit na mahilig pa rin siyang mang-uto, unti-unti raw po siyang natututo kung paano harapin ang mga tao ng tapat. Nagbabago talaga ang tao. Magkatabi silang nakatayo sa bintana. Pula ang langit ng London. Chairman? Ang pag-ibig ng tao ay ang bakas na iniiwan ng puso sa mukha. Iyon lang iyon. Kung mabuhay ka ng may mabuting puso, magkakaroon ka ng magandang mukha. At kung mabuhay ka ng may masamang puso, magkakaroon ka ng masamang mukha. Hindi mahalaga ang ipinanganak ka. Ang mahalaga ay kung paano ka mabubuhay. Maigpit na hinawakan ni Lily ang kamay ni Richard. Patuloy po nating panatilihing malinis ang ating mga puso, okay? Tumanda po tayo ng may pinakamagandang mukha sa mundo. Sige. Tumanda tayo ng magkasama. Sa labas ng bintana, lalong lumalim ang paglubog ng araw sa London. 2 tao na nagkakilala 10 taon na ang nakalipas sa isang abang distrito ng Maynila. 2 tao na magkaiba ang edad, nasyonalidad at estado sa buhay ay nakakonekta ngayon ng isang mas malalim na ugnayan kaysa sinuman sa mundo. Ang pagkikita ng batang babae na may malinaw na mga mata at ang higante na nakakita sa kanya. Hindi ito nagkataon, kundi tadhana. Ang pulang paglubog ng araw sa London ay dahan-dahang bumalot sa 2, sinabi ni Lily. Ang mukha ng tao ay ang bakas na iniiwan ng puso. Kung iisipin, araw-araw tayong nagbabasa ng mukha ng iba. Ang pagod na nakatago sa likod ng ngiti, ang kalungkutan na nakatago sa salitang, ayos lang ako. Ngunit hindi lang natin ito tinatawag na face reading, pero alam nating lahat ang katotohanan na sa huli, lumalabas ang tunay na damdamin ng tao sa mukha. Si Richard Ashford ay isang higante na nagpapagalaw sa mundo, ngunit hindi niya kayang basahin ang puso ng mga taong malapit sa kanya. Ang katotohanan na hindi na ituro ng Oxford o Cambridge o ng trilyong pisong data
ay nakita agad ng isang 7 taong gulang na batang babae na may bitbit na baunan. May espesyal na mata si Lily, ngunit mas espesyal doon ay ang puso na gumagamit ng mga matang iyon. Ang batang nagsabi na mas gusto niyang punasan ang mukha ng mga nasasaktan kaysa pagalitan ang masasamang tao. Ang batang hindi naghangad ng pera, kundi kaibigan, sa harap ng isang mayaman. Marahil, ang nagpapabago sa mundo ay hindi ang malaking kakayahan, kundi ang puso na nagtuturo kung saan gagamitin ang kakayahang iyon. Mas nakakatakot kaysa sa ipinanganak na mukha ay ang tagumpay na naipon ng isang tao sa buong buhay niya, sabi ni Lily. Anong bakas ang iniwan sa iyong mukha ngayong araw? Bakit hindi mo subukang mag-iwan ng mas mainit na bakas bukas? Kung mayroon man sa inyo na nakinig hanggang sa dulo, ikagagalak ko kung pipindutin ninyo ang subscribe button at mag-iwan ng isang komento na maganda. Maraming salamat.